Hindi ko naman inaano ha. Baka sabihin nyo, ay sabihin ng mga ano, talaga namang mahal yan eh. Mahal naman talaga. Kung hindi ka madiskarte. Eh si Brandon Boy, diskarte si Brandon Boy eh. Yun, uwian na. Bilis na araw pagka nagtatrabaho ka, no? Thursday na kagad. Thursday na kagad. Itong ano pala, no? Itong Sabado, araw ng mga puso. Meron na ba kayong ano? Hinandang regalo para sa inyong kapartner? Lugi, no? Pagka araw ng mga puso, yung mga lalaki ang ano eh, required. Nagbibigay. Nagre-reklamo ba ako? Hindi. Nagtataka lang ako bakit ganun. Dapat ano, alam mo yon, bigayan eh. Hindi man ako nagre-reklamo, kaya parang nagre-reklamo pa rin ako eh. Sabagay, hindi naman nanonood yung asawa ko sa mga vlog ko eh. Ang nanonood lang ng mga vlog ko, yung mga haters, hindi, joke lang. Ang mga pinapanood nung misis ko na mga vlog, yung mga ano, nagta-travel sa iba-ibang lugar. Kila JM Bangkisyo, yung mga yon, mga punta ng Korea, punta ng Hong Kong, paswerte. Sana all, no? Pabalik-balik lang sa ano, Japan. Ano yung mga full-time, ano sila? Full-time travel vloggers. Sana all, no? Gusto ko rin yung ganun eh. Yung parang kumukuha ka na ng ano mo sa pan-travel mo sa ano na, sa mga vlog na. Ano rin kasi yan eh, sa pagbibuild din ng iyong mga followers. Syempre iba yung demographic natin eh. Hindi naman mga pan-travel eh, mga paghahanap ng trabaho ang ano natin eh, demographic at chismis. Pupunta muna tayo kay Kuya Jay, kasi bumili ako ng ano sa kanya, ng itlog. Kuya Jay Tads, kung kayo ay nadadaan sa Brandon at gusto nyo ng your craving for Filipino cuisine, Filipino food, punta lang kayo dito kay Jay Tads. Meron siyang ano, yung mga madalas nating hinahanap ng mga Pilipino, yung mga lechon, pansit, yung mga yan, yung mga staple ng ano yan eh, ng mga Pilipino, mga ganyan, adobo, mga dinakdakan, meron siya lahat dito. Pupunta lang kayo sa Jay Tads. Lalagay ko na dyan yung link, address nila, yung location nila. Ito, yan, pakita ko. Yan, ang Jay Tads. Meron lang tayong kukunin. Wait lang, balik ako. At ayun na nga, bumili ako ng 2 tray ng itlog. Yan, isa yun sa kaya ko rin binidyo na ganito, para din masabi ko sa inyo na hindi naman ganun kamahalan yung mga bilihin dito sa Canada. Pero syempre, dapat madiskarte ka. Yan, tulad yan, mga itlog. Pagka bumili ka sa mga supermarket, mahal. Pero marami dito mga kababayan nagbebenta ng mga ganyan, tray ng itlog. Mas mura ng dihamak. Yung sa superstore yata, ang isang tray ba yun? Nasa $12. Dito pagka bumili kayo, tulad nito kay Kuya Jay, bumili ako ng isang tray. Ano lang, $8 lang, di ba? Ano ka, didiskarte ka lang kung saan ka bibili. Dapat alam mo kung saan ka bibili para makamura ka. Sabi nyo, mayaman yung mga taga-Canada. Kita nyo nga, naghahanap pa kami ng mas murang bilihin, di ba? Mayaman ang hanap. Walang mayaman dito. Diskarte lang kasi ano rin eh, 'di ba? Totoo naman 'yon yung sinasabi kasi nila na mababa na nga sahod mo tapos maano ka pa. Yung mga binibili mo pa, yung mga mamahalin. Talagang mahirapan ka. Pareho lang din ng diskarte sa Pilipinas. Dito marami kasing ganyan, yung mga nagbebenta, usually mga kababayan natin, mga nagbebenta ng ng murang bilihin, ganyan. Kunyari, bibili ka ng mga laman loob, hindi lamang loob, yung mga baka, ganyan. Maraming nagbebenta rito, yung mga kababayan natin. Nagbebenta sila ng yung mga buto-buto ng baka, pero malaman pa rin naman. Hindi naman siya yung katulad ng na wala ka na talagang makakain, hindi. Tapos masarap yun, ipangsasabaw mo, ganyan. Lang din talaga, diskarte lang. Dapat alam mo kung saan ka pwedeng mamili. Tulad nung bibili ka ng kung gusto mo yung ulo ng baboy, isa sa paborito kong bilhin, kaya lang natatakot na rin talaga ako.
Kunyari, bibili ka ng ulo ng baboy. Magkano lang ang ulo ng baboy dito? Kasi dito sa Canada, hindi nila masyadong pinapansin yung ulo ng baboy. Dati nga raw, ano lang yan eh. Pero matagal na panahon na. Dati raw, tinatapon lang yan. Ngayon, mga Pilipino na eh. Pati mga laman loob, binibenta na. Meron kami pinupuntahan dito. Along Brandon din, ispak tawag nila. Pag pumunta ka doon, may mga lamang loob, may mga ulo ng baboy, ganyan. Mga mura yung mga bilihin niya. Pagka gusto, may mga steak nga nakita ko nung huli kong punta. Kasi parang meron na silang bagong pwesto. Mura lang yung mga bilihin doon. Tapos, ang paborito nga naming bilhin doon ng mga tropa, ulo ng baboy. Kasi isipin mo, dati, ako ang isip ko lang sa ulo ng baboy, pwede mo lang siyang ilitsyon. Yun lang yung pwede mo siyang tapos ipapaksiw mo na siya, ganyan. Ganun kasi yung ginagawa namin sa Pilipinas. Which is parang pagka naggaganon ka nga sa Pilipinas, parang pang may okasyon lang eh, 'di ba? Ulo ng baboy kasi naalala ko dati, ang mahal na ng ulo ng baboy tapos ipapalitsyon mo pa yun sa yung sa litsunan talaga. Ngayon nata, ewan ko paki-comment nga sa baba kung magkano na yung ulo ng baboy diyan sa Pilipinas. Kasi dito sa Canada, dito sa amin sa Brandon, ang ulo ng baboy $15 lang. Ano yun $15 Canadian dollars, parang nasa 11 USD siya. Kano lang yun? Parang mga 600, 700 pesos lang. Marami ka nang magagawa. Dati, pag bumibili ako, yung pag may okasyon, ililitsyon ko lang, tapos papaksi. Nung huling bumili ako, syempre, magtatanong ka ng kung anong pwedeng putahe sa, sa expert na barbero natin. Expert na barbero, Hindi, si Bicolanong Marlon D. Ano yan, bukod sa magaling siya maggupit, magaling magluto yan, Bicolano yan eh. Kasi magkakasama kami niya nila Marlon sa isang bahay dati. Kami, sa basement kami nakatira dati nung wala pa yung pamilya ko. Ngayon, siya yung tagaluto namin. Laging masarap yung pagkain namin. Eto, bumili ako ng ulo ng baboy. Syempre, ayoko ilitsyon lang. Tinanong ko siya kung anong mga pwedeng putahe na pwedeng gawin. Ayun, nagsabi. Pinaka-purpose, balak ko, papakulo yung ulo ng baboy, tapos yung magiging broth nun, yun yung gagawin namin lugaw. Which is natupad naman. Pero syempre, ang suggestion ni Marlon D, masasayang lang. Diba? Gumawa ka na ng maraming putahe. Kaya yun yung ginawa ko. Sabi niya, pwede kang maglomi, pwede kang bukod sa lechon, pwede kang magsisig, pwede kang magdinakdakan. Yung yung tenga, ginawa akong sisig. Tapos yun ang pulutan ko sa gin. Ay, sarap! Talagang parang niyayakap ni Jesus yung puso ko habang kumakagat ng sisig. Kaya medyo nakakatakot din eh. Itong summer, balik alindog na tayo. Kailangan mag-workout, puro taba. Pagkatanggal ko, dun ko na siya dinibone, nakalechon na siya. Saka ko tinirahan lang ng laman yung yung ulo. Ginawa akong ngayon, pinakulo ko. Yun yung ginawa naming sabaw sa lugaw namin. Apakasarap. Nung bumili kagad yung misis ko ng ng tokwa eh. Nagtokwat baboy kami. Tokwat baboy, tapos lugaw. Ay, sarap! Pagtapos nun, kinabukasan, naglomi kami, lomi. Lomi yung ginawa. Tapos pinaksiw namin. Talagang lahat ng pwedeng iputa, isipin nyo, saan napunta yung namin? Hanggang saan napunta yung $15 namin? Ang dami na kagad naluto. Pwede mo, ganun nga sa susunod na gagawin ko pag kunyari, papainom ako. Ganoon na lang, maglelechon ako ng ulo ng baboy, sabay iaano ko na lahat. Iba-ibang putahe para masaya lahat. Pero mura. Maraming mabibilihan dito ng mga murang bilihin. Kasi sabi nila, mahal na yung mga bilihin dyan sa Canada. Mahal pagka, yun nga, hindi ka madiskarte. Saka, ang nakikita namin pagka nag-grocery kami, ang nagpapamahal lang naman talaga yung mga produce. Pagka bibili ka ng kukumplituhin mo yung mga yung mga manok, yung baboy, baka, tapos mga seafood, mga hipon. Mapapamahal ka talaga pagka yun, lahat na yun bibilin mo lang sa superstore. Diskarte lang. Pero ganun lang. Hindi ko naman baka sabihin nyo, sabihin ng mga talaga namang mahal dyan mahal naman talaga. Kung hindi ka madiskarte. Si Brandon Boy, diskarte si Brandon Boy Tamang diskarte lang pagka kung gusto mo magtipid-tipid. Kasi isipin mo,
lilinggo-linggo ka ng ng grocery. Mahal talaga. Yun, isa rin sa reklamo ng miss ko yan kasi 'di ba linggo-linggo nga. Kaya napapamahal tayo sa bilihin. Pero mamamanage mo naman. Pareho lang din sa Pilipinas. Diskarte lang din diskarte ang kailangan, hindi yung bara-bara lang bili ka lang kung ano-ano, ganyan. Siyempre mahal naman talaga yung mga bilihin dito. Pero pag natuto ka naman, malaki yung magiging tipid mo. Pero yun lang. Sinabihan ko lang kayo kung paano makatipid man lang. Kung paano kami nagtitipid dito sa Canada, hindi yung bara-bara lang, bili lang kung ano-ano. Baka pag ipon-ipon, ganyan. Makabayad sa mga dapat bayaran, mga ganun diskarte, di ba? Tatapusin ko na tong video na to. Hindi ko alam kung meron tayong pinapuntahan na usapan. Sige na. Yun lang ang aking video. Wala naman ako ibang madiscuss sa inyo eh. Wala tayong chismis eh. Ina, like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.